Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ba't ba na high blood si Tunying dun sa driver ng SUV na may plakang number 7? Sino ba talaga may-ari niyan? Abay, ayan, no? Escalade pala, ha? Wow, iba ang toys for the big boys ng Senado, ano, ha? Escalade, ilang milyon kaya yan? Magkakano ba yung Escalade Commissioner Apo Biana Rubio ng Customs, ha? Abay, mahal yan. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Ay naimbag nga bigat mo, Apo Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anyamitin, Apo, ha? Abay, kalalabas pa lamang ng bagyong Christine, bagyong Leon. Alangya, may papasok na naman. Actual, pumasok na, ha? Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo na naman. Ano ba naman ito, Lord? Ayaw po tayong tantanan ng mga sakuna mahabigan. Abay, ito'y namatan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Dako sa inyo, ha? Governor Ben Ebardone, ha? Eastern Samar. At ito po ay mabutit medyo mahina po, mahabigan, ha? 65 kph near the center lang ang lakas, at yung gustiness ay 80 kph yan. Ayan. Hindi huliin sa Skyway, ha? Oy, good morning nga pala sa mga nasa traffic ngayon dyan sa Skyway, ha? Back to work tayo, back to school mga classmates, mga kababayan. Ayan, kaya matraffic po ngayong araw ng Lunes. Ayan. Kaya lang po ay yung bagyong Marce, baka, naimbag nga bidagiti kalyento dito sa Cagayan, Apo, ha? Apo Mayor Rambo de Gracia, ha? Abay, baka daw bukas ay itataas na ang signal number 1 dyan po sa lalawigan ng Cagayan. Kaya lang, alam po nyo, Mr. President, ayan, sakit na naman ng ulo ito. Aba, hindi pa tayo nakaraos dyan sa Bicol region, dyan sa Talisay, Batangas, at ibang bahagi ng bansa na sinalanta ng mga bagyo. Ito na naman po ang panibagong kalamidad, bagyo na naman. Pero ito mas nakatakot. Itong sinasabi ng CEO ng JP Morgan, mahibigan, ha? Abay, nagbabalaban naman na nakatakot naman itong warning nitong pangalan nitong CEO ng JP Morgan, ha? Jamie Dimon o Dimon, ha? Abay, ano ba ang sabi ni Nostradamus? Abay, ang sabi po, maibigan, baka daw nagsimula na ang World War III. Naku, Diyos ko po, nakatakot naman, ha? At ito ito ang pagtaya ng CEO ng JP Morgan Chase, itong mga nangyayaring economic stability dito po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan, katulad na lamang sa Middle East na alam naman natin yan, natutunghayan natin yan, yung ang Israel, ayan, kalaban ang Hezbollah, kasama kalaban ng Iran, at yung issue sa Ukraine at Russia, ha? Sinasabi nitong si JP Morgan CEO Jamie Dimon, ayan, abay, may nakita siyang
ito daw evil axis. Ayan, sinasabi niya na yung the alliance ng Russia, North Korea at Iran baka daw po ay magsimula ng giyera. Naku, wag naman Lord. Ano ba yung JP Morgan? Ito pong JP Morgan, mahibigan, ito ay isang global leader na involved sa financial services. Nagbibigay po ng solution sa mga iba't ibang problema sa mundo. Ayan, kasama na po ang mga korporasyon at mga government institutions. At ito po ay tumutulong, mahibigan. At yan ang kanyang nakikita. Naku Lord, wag naman. Abay, magpapasko, kailangan natin abay, pagka nagkagyera ngayon, baka magunaw na ang mundo, ha? Ang gusto natin ay peace on earth, di ba? Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters to Santa. There's shopping and wrapping to do. I bet you'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it. Christmas. Ilang days before Christmas ba, ha? 50 days, ha? Ay, nako talaga, mga kaibigan, nakalungkot, ha? Nakalungkot itong mga nangyayari sa ating bansa. At dahil nga sa pagsalanta ng mga bagyo kalamidad, abay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ha? Ano ba yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Veronica, ha? Dahil ngayong araw po ng Lunes, ang Pangulong Marcos ay nagdeklara ng National Day of Mourning. Ayan, pagluluksa para sa mga biktima ng bagyong Christine, bagyong Leon. At ang Pangulong Marcos ay pupunta yata ngayon sa lalawigan ng Batangas. Pero bago yan, sandali lamang alamin nga natin ang latest mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Nasa ating linya si forecaster Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Miss Veronica, ano ang latest sa kalagayan ng bagyong Marce? Magandang umaga, Sir Deo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Itong si bagyong si Marce ay pumasok na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito kaninang alas 2 ng umaga. Kanina alas 4 ng umaga, ito ay nasa layong 935 km silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 km per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 km per hour. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong nakataas na heavy rainfall warning. Subalit sa mga susunod na araw sa paglapit ni Marce, posible na nga tayong maglabas ng mga heavy rainfall warning. Naasahan naman natin na bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin ang mananaig sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, kung saan may hinang pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands at mga localized thunderstorms naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Regarding naman sa pagkilos nitong si Marce, may dalawa tayong senaryong nakikita. Yung una, posible itong lumapit sa extreme northern Luzon or mainland Luzon, kung saan posible itong mag-cross. O yung isang senaryo naman ay posibleng habang lumalapit ito sa ating bansa ay ito ay mag-recurve. Hindi nga rin natin tinatanggal yung posibilidad ng rapid intensification. At yan po munang latest. Veronica, yes, po. Itong bagyong Marce, ito ba yung makapekto sa Metro Manila? Hindi po natin tinatanggal yung ganyang possibility kasi hindi rin naman natin po tinatanggal yung possibility na pagbaba pa po ng track nito. So kung sa bababa pa ito, either yung kanyang trough o hindi kaya itong si bagyong Marce mismo yung posible magdala ng mga paulan kahit sa atin sa Metro Manila. Pero since malayo pa po ito, marami pa pong posible pa rin po magkaroon ng mga changes. Pero ang maganda lang yata rito, Veronica, hindi na kasing lakas ng nagdaang bagyong Christine at Leon, ano?
Actually po, sa nakikita nga po nating forecast track, although ngayon nasa may tropical storm category itong si Marce, pero paglapit po kasi since nasa dagat ito, paglapit po nito sa ating kalupaan, ay posibleng lumakas ito at maging isang typhoon category. Kaya as early as now, kailangan na pong mag-ingat na ating mga kababayan, lalo na yung mga areas na lalapit, lalo na sa mga nasa east ng Luzon area, lalo na yung mga inulan ng malakas nung kay Bagyong Leon, kay Bagyong Christine, dahil posible nga saturated pa yung mga lupa, so susceptible pa rin tayo sa mga pagbaha. Okay, maraming salamat. Pero sa ngayon, araw ng Lunes, magandang ba ang panahon sa Metro Manila, Miss Veronica? Apo, kung ngayong araw naman ng Tuesday, magandang panahon pa rin naman yung ating inaasahan, mga tsansa lang po ng mga localized thunderstorms. Maraming salamat, Miss Veronica. Salamat din po. Veronica Torres, forecaster ng Pag-asa DOST. Monday morning, mga kuyang, mga ating mga classmates. Back to school, back to work. Trabaho. Kaya bagamat nagdeklara po ng National Day of Mourning ang Pangulong Marcos, abay trabaho Mr. President, ha? At pangunahan daw ang pagtungo, pag-assess at pamigyan ng tulong sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo diyan po sa probinsya ng Batangas. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Anong oras ba pupunta ang Pangulong Marcos sa Alae, diyan ka sa Batangas? Arrest 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay biyaheng Batangas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad. Una ay pangungunahan ng Pangulo ang National Day of Mourning para sa mga naging biktima ng Bagyong Christina. Gaganapin ito sa ground zero ng landslide sa Barangay Sampaloc sa Talisay. Kasabay nito ay mamamahagi ng tulong si Pangulong Marcos sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Mula Talisay ay didiretso ang Pangulo sa Laurel, Batangas para sa 3 pang nakalinyang aktibidad. Una ay i-inspeksyonin nito ang Bayuyungan Bridge na bumigay dahil sa pagragasa ng ilog noong kasagsagan ng bagyo. Ang nasabing tulay ay nagdurugtong sa dalawang barangay sa bayan ng Laurel. Susundan ito ng ceremonial turnover ng building materials na gaganapin naman sa Laurel Municipal Hall. Mamamahagi rin ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Lakay, alas 9 Lakay, inaasahan yung unang aktibidad ng Pangulo sa Talisay, Batangas. At mula Batangas, kailan naman pupunta ang Pangulong Marcos sa Bicol? Nauna na siya, Lakay, sa Bicol. Sa Naga siya pumunta, noong siguro mga 1 linggo pagkatapos ng Friday. O mga ilang araw lang. Pero ang Pangulong Marcos, abay dinaig siya ni former Vice President Leni Robredo, sumuong sa baha. Grabe, Grabe. Kaya mo yon, Mr. President? Abay, antindi nung ginawa ng Vice President Leni Mahabigan. Sa bagay, yung lugar kasi nila sa Naga City talagang lumubog sa baha. Oo. Kumusta kaya ang bahay niya? Pati kaya bahay ni Vice President Leni ay binaha din kaya? Grabe. Pero kasi parang halos buong Naga yung Lakay, di ba? Yes. Nung kasagsagan ng bagyo. Pero believe ka sa Vice President, ha? Abay, ayan, nakahawak sa rubber boat, ha? At siya ay nag-ikot din. At nako, kabawa, Madam Vice President Ma'am Leni, naligo ba kayo ng alcohol? Sana'y hindi kayo dinapuan ng leptospirosis, ha? Nakatakot. Anyway, ayan. So, ngayong Day of Mourning, ano pa ang dahil National Day of Mourning, meron bang misa o nagagawin, Miss Let? Wala namang ganong schedule, Lakay. Idineklara lang talaga na Day of Mourning yung ngayong araw, November 4, para nga dun sa mga biktima ng Bagyong Christina. At yan ay pangungunahan mismo ng Pangulo doon sa Talisay, Batangas. Day of Mourning pero working day, Miss Let.
O, lakay unang araw, ayan, ng balik at trabaho at balik eskwela ng mga estudyante. Nako, dapat kasama ni Pangulong Marcos si Secretary Jerry Acosara. Ang dami mga winasak na kasama, ha? Abay, doon sa mga inaasahang bisita dyan sa mga events na yan, kasama lakay yung mga kaukulang mga ahensya, Department of Agriculture, DILG, DSWD, at binabanggit mo si Secretary Acosar ng Department of Human Settlements and Urban Development. Abay, dapat yung pabahay sa mga natabunan po ng lupa ang kanilang mga tahanan, nakakaawa naman sila, ha? Sana mabigyan sila ng... Sana mabigyan na sila ng libreng house and lot. Ayan. Pero sa ngayon ay mayroong turnover ng building materials. Ayan, mga materials na magagamit dun sa mga nasira ang bahay. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa iyo, Lakay. Good morning. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ang lungkot niya mga kabayan, Mayor Zenny Mendoza, Magpapasko namatayan na, nawalan pa ng mga tahanan. Samantala, alam po niyo mahabigan ni ang isang eroplano ng Philippine Air Force. Abay, Diyos ko, nakatakot yung nangyari sa isang cargo plane ng Philippine Air Force na lumanding dun sa Basco, Batanes. Natanggal pa naman yung gulong, mahabigan, yung dalawang gulong. Diyos ko, nakatakot yun, ha? Abay, saan ba biniling, sino nga ba ang commandant ng Philippine Air Force ngayon, Yuel, ha? Abay, General Connor, sino ba ang bumili nitong Noble General Connor? Sino ba ang bumili ng Air Force plane? Ayan, no? Diyos ko. Abay, saan ba binili yung aeroplano yan? Baka mamaya, wala bang warranty yan? Baka mamaya kaya ibinenta sa atin yan, may sira na pala yan, ha? Abay, paglanding po, mahabigin tumalsik yung dalawang gulong, Diyos ko, grabe, ha? Buti na lang magaling yung piloto, ha? Ayan, hindi po sumadsad. Ayan, sumadsad ng konti. Siyempre, tanggal yung gulong dun sa unahan, ha? Saan ba binili yung aeroplano yan? Yan ba ay pre-owned? Na pre-owned. Insurance, segunda mano ba yan? Second hand? At saan natin binili yan? Siguro kung bibili po tayo mahabingan, dapat brand yun na, Secretary Gibo, ha? Miguel Omet Browner, kumusta na yung dalawa dito, Apo, ha? Tunos kayo nga duwan. Ay, Apo, baka mamaya second hand, tapos may diferensya naman kasi karamihan naman mga second naman, pagka binebenta yan may diferensya na ha? Wala bang warranty dun sa binilan natin na aeroplanong yan? Samantala, sino ba, di ko mabasa, aliliit naman ng ha? Alam niyo naman tayong tumatanda, medyo lumalabo na mata, nakasilo po yung mga spotlight natin dito, ha? Ayan, yung LTO tayo, ayan, LTO, ayan, okay, sige. Laki mo ng konti, Guryo, yung font ng ating computer, ayun. Kaya nga tayo nakasalamin kasi malabo na ang mata, ayan. Nasa ating linya si Johnny Jesmundo, ha? Akala ko si Jerry Jesmundo ng Philippine Air Force na, ha? Ayan, sino ang chief ng commandant ng Philippine Air Force ngayon? Anyway, nasa ating linya po mabigan si Johnny Jesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng DOTR SAIC, in charge sa Busway Special Action Intelligence Committee for Transportation. Ayan, meron palang ganyan, ang lupit, ha? Ayan, Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Malaki ba ang Intel Fund ng mga taga ha? Taga DOTR SAIC. Ayan. Mr. Johnny Jesmundo, sir, magandang umaga po sa inyo. Sir Jeric. Magandang umaga, Leo. Yes, sir. Ayan. Oo nga po, Director, sir. Ayan, gumaganda lalaki kayo. Buha bata, ha? Ayan. Anyway, sir, ayan, diretsahan na po tayo. Na-trace nyo na ba
Sino po yung, ayan, kanina nahabla itong si Tunying Taberna ha? Sino ba may-ari talaga nitong SUV Cadillac na may plakang number 7 na lumabag na, pumasok sa busway, muntik pang sagasaan yung traffic enforcer natin? Tama, muntik na nga humarang yung enforcer at pinipilit na makatakas nung driver Kaya umatras na lang para takasan. Ang masama pa nga nun yung sakay na pasahero nag-dirty finger pa nga daw po sa enforcer. So, tinatrace namin ngayon at siguro ngayong umaga ay malalaman natin sa LTO. Matatrace natin yung plaka at saka yung model ng sasakyan para matrace ng LTO. Nagkakapag-ugnayan kami ngayon. Kasalukuyang kausap namin ng LTO. Kung malalaman namin mabibigyan niya ng show cause order. Opo. Para magpaliwanag sa LTO. Gabi pala nangyari ito po, Yan, madilim yung video Anong oras po ito at kailan po ito? Kahapon ba ito? Oo, kagabi yan. Alas kagabi? Ng gabi sa Guadalupe Busway Station. At yung nakita po ang sakay, siyempre nag-dirty finger. Ayaw nga, inilabas yung daliri. Binuksan ng konti yung, binuo yung bintana. Ilan po ba ang sakay nung Cadillac Director Gismundo, sir? Nakita pero hindi namin matakong merong iba doon ay heavily tinted at pinipilit mahingan ng lisensya at papeles wala ayaw kumaus ayaw tumatras alayo din inatrasan niya mga ilang metro yan ang layo hanggang makakita ng busa para makalabas. Ito sir ay going to Makati yan o going to Quezon City? Makati. Going to Makati galing QC. Ayan, yun, lumabas na. Ayan, okay. Madaling matrace yan, Director Gismundo siya, dahil iilan lang naman na may mga ganyang sasakyan, di po ba? Yung Cadillac na ganyan. Oo, tama. At hindi naman yung senador o baka naman sasabihin fake yung plaka ng 7. Kaya alamin natin yan ngayong araw na to, Sergio. Ayan, kaya lang siguro naman hindi sakay si Senator dyan nung mangyari yan, Director Gismundo, sir? Hindi namin check kung nakasakay mismo yung senador Pero malalaman natin kung nakasakay yan after natin na trace kung kanino tatausapin natin yung mga staff noong kung sino ang gumamit nung oras sa ganung lugar. Naku. Meron nang nagbibigay ng tip dito kung sino ang may-ari, Director Gismundo, sir. Abay, ano ba ang gagawin natin dito? Ipapatawag ba natin si Senator na siyang may-ari o yung driver lang? Una pa na siyempre yung driver. Tingnan natin kung natagutin siya ng amo niya. Pero doon pa ang nasasama ng loob na namin muntik nang masaktan ang aming enforcer. Nagtatrabaho lamang yung mga enforcer namin. At siguro naman na kaya siya tumatakas, kaya alam na bawal silang dumaan dyan sa busway. Kukwento ko lang, Deo, marami kaming mga high profile na mga may-ari ng sasakyan na hindi rin namin pinatawad kapag violate ng busway. Meron diyang mga diplomat na tinikitan din. Hindi ko na lang babanggitin pero merong din mismo. Di sir, pwede mong banggitin. Ayan, di kita pinipigilan. Hindi na. Meron pang isang cabinet secretary na nakasakay mismo pero hindi rin pinatawad.
Alam mo ba ang ginawa ng Cabinet Secretary? Sumunod mismo kay Secretary Bautista at kinongratulate ang aming mga enforcer dyan sa busway. Aba. Na talagang ine-enforce sila. Nag-ala Mayor Arsenio Lacson ng Maynila nung araw. Kwento-kwento ng matatanda ha? Noon daw minsan siguro narinig mo yung kwentong yan ng stop na ganyan. Hinarang yung traffic policeman yung sasakyan ni Mayor Lacson ha? Pagkatapos hindi pinadaan at instead na magaling si Mayor Lacson, bumaba at kinongratulate yung traffic enforcer. Napagalata na tayo dahil sa edad natin. Hindi, kaya sinabi ko kwento-kwento lang ng mga matatanda. Hindi na natin inabutan si Mayor Arsenio Lacson yan. Kwento-kwento na lang yan. Pero okay, gayahin si Manong Chavit Singson, di ba? Ayan, si Manong Chavit Singson nagbayad nag-donate pa ng magkano i-donate sa sa MMDA. Oo, hindi ko maalala. Tama ka, nahuli rin siya. Oho, ayan. So anyway, kilala ka itong senador na may-ari ng ng sasakyan na ito. Mabait ito ha. Baka hindi sakay si... Ibulong mo na lang sa amin. Ibulong mo na lang. Ibubulong ko na ha. Ang alam po, palagi ko naman, alam mo na ha. Ito, ang initial ay, bibigyan ko ng initial, ibubulong ko na sa iyo, Director Gismondo, para at least may lead na kayo kung paano ito sisimula investigasyon ha. Ang initials... Reliable yung bubit mo. Yes sir, ito na ha, may picture na nga ayan. Ang initial ay letter S. Ayan, oo. Letter S. Ayan. Senator. Ayan. Pero eto, ang tanong dito sino kaya ang sakay? Si Senator o yung tatay? Ayan, yung tatay, medyo rin yung tatay nito siguro ite-text na lang ni Malu sa iyo kung sino ito. Ayan, at subukan nating pero definitely kakasuhan niyo po yung driver, Director Gismondo, sir. May chocos order yan na ang LTO at ma-identify. Ayan. Pero hindi naman kukumpis kayo yung Cadillac. Siguro? Multa lang naman. At saka baka mamaya first offense lang to, 5,000 ang penalty niyan, di ba? Okay, sir. Okay, Director Jonathan Gismondo, sir, maraming salamat at hinga kayo ng update ha? Habang tinatawagan ni Malo ang senador na ito kung aaminin niya o hindi. Ayan, at isusurrender yung kanyang driver. Okay, basta tutuloy namin ayaw yung at sabihin namin sa LTO. At saka, Director Gismondo, baka may warning po sa mga drivers na mga, minsan kasi may mga drivers na matapang pa sa amo siguro yung mga official pagsabihin yung mga driver nila. Ayan, okay, nawala na si Director. Yung busway kasi, Leo, tinutuloy namin ito ang magandang road transport system sa Lubugyan. Kaya inilikayat namin ang mga may-ari ng mga public transport na lang na dito ang bus na dumadaan at mabilis sa bus. Okay. Sige. Maraming salamat, Director Gismondo. Thank you and good morning. Leo. Ayan. Daming Director Jonathan Gismondo siya po ay Executive Assistant to the Secretary ng DOTR, Secretary G. Bautista, at in charge sa Busway Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Yung tatay ba ang medala? Posing, ayan, nagmamadali po ba kayo? Ha? Dapat kinausap na lang, ha? Ayan,
siguro dapat maghigpit din kasi meron tayong kilalang congressman nun ha. Abay yung kanyang plate number na 8 mahabigan ni inarbor ng isang kaibigan niya ng yung Chinoy businessman. Ayan. So pagka gamit-gamit nung kaibigang businessman, abay di libre sa huli. Ayan. Nako. Paggagalitan kayo ni Senator ang kanyang tatay dito. Daming bayan. Babalikan natin ang mga reports na yan at mga kuya, mga misis. Oy, good morning sa mga taga-Supreme Court. Chief Justice Alex Jesmundo. Buti ba ang mga justices In fairness sa mga justices, wala tayong narinig ng mga nag-aabuso ng kanilang plaka na, ano nga bang plaka na ng mga justices? Number 10 nga ba sila? Ayan. Oras CJ Alex Jesmundo. Alas 8:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Welcome back. Merry Christmas, Lakay. Thank you. At good morning. Merry Christmas, everyone. 51 days na lang. Ayan. Pasko na. Bilis ng panahon, Ayan. At kumusta ang Bicol? Ayan. Kumusta ang bahay ninyo? Aba, Lakay. Dinapurak ba ng bagyong Christine? Grabe yung dinapurak, Lakay. Grabe naman, Lakay, itong si Christine. Talagang nag-iwan ng souvenir. Ayan, sa aming bahay. Ang ginawa ko doon, Lakay, naglinis. General cleaning, Ayan. Dahil kapag di mo yun nilinisan, Lakay, nako, talagang titirahan yun ng kung ano-ano. Ay, talaga. Tsaka ang hirap maglinis yun yung pagka natuyo yung putik, di ba? Lakay. Lalo na yung mga plato, baso ng mama ko na naiwan niya. Drum-drum na mga plato, baso. Diyos ko. Parang amoy putik-putik ka pa. Lakay, hindi naman. Lumusong ka rin ba parang ni Vice President Lenny Robredo? Lumusong ka rin ba sa baha? Wala na, Lakay, pag-uwi ko. Wala nang baha. Pero ang dami pang, yung mga residue, Lakay, ng baha. Marami pang tira. Kaya naman, pero kaya yan, paunti-unti lang, pasasaan ba't makakabangon din. Ayan, sana nga, Sandali lamang, Sherwin Alfaro sa ating DZRH malakas pamasko ba? Aguinaldo promo. Mabasa, Lakay Ayan, Pasko Panalo. Ayan, Pasko Panalo. Pasko Panalo promo. Diyan sa, may winner na pala, Lakay. Nasa Project 7 Quezon City pala, Pero sandali lamang, Ninong Sherwin. Daming bayan. Alamin nga natin ang report mula kay Edniel Parosadal. Ang Philippine Army, Navy at Philippine Air Force sasalang daw sa joint exercise. Dagit pa simula ngayong araw. Aba, anong dadagitin, Dadagitin ba ang Chinese Coast Guard? Grabe talaga itong China. Lahat na yata ng kapitbahay inaaway. Abay, may face-off ngayon dun sa yung report ni Jim Gomez ng Associated Press. Abay, sa Indonesia, Sister L, abay, face-off. Ayan, nagkakatapatan ang Chinese Coast Guard. Navy na yata ng Indonesia ang sumasagupa kasi hinaharas yung Indonesia ng China dun sa kanilang oil exploration. Nako, itong China, Lakay, parang lahat na lang gusto nila awayin. Ay, sinabi mo, ayan, pati Vietnam, ayan, pati Malaysia, ayan, pati sa atin. Grabe ito, Ayan, kaya lang walang magawa ang United Nations kasi ang China member ng Security Council. Ang lakas ng walang bully. Bully talaga. Alamin nga natin report mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, opisyal na binuksan ngayong araw itong ikawalong edisyon ng Joint Military Exercise Tampok, itong Major Services ng Armed Forces of the Philippines. Ito yung exercise Dagit Pa o Dagat
langit at lupa, kasama ang mga assets at tauhan ng Philippine Army, Navy at Air Force. Pinangunahan ng AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. itong opening ng Dagit Pa dito sa Campo Aguinaldo. Layo nitong hasain ang kapabilidad ng major services na mag-operate ng magkakasama para sa isang misyon, at kasama rin dito lakay PNP, PCG at maging yung mga reservists ng militar. Samantala, kasabay nitong opening ng Dagit Pa, inilagay sa AFMAS itong watawat ng Pilipinas dito sa AFP headquarters. Ngayong araw nga, idineklara nga National Day of Mourning o pambansang araw ng pagluluksa itong November 4 para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Alam nyo, kahit ang AFP, biktima rin ng Bagyong Christine, sapagkat kung malala nyo lakay at Sister L, November 1, yung isang C-295 ng Air Force na maghahatid sana ng relief packs dyan sa Basco, Batanes, naputulan ng unahang gulong at sumadsad yung usok dito sa Basco Airport. Grabe, buti wala nasaktan dyan, Edniel. Buti nga lakay at mga tauhan lang ng Air Force yun na maghahatid ng relief. At ngayon, tinanong namin si CSAP General Bronner kung ano nang update doon sa C-295. Repairable naman daw lakay at balik na sa mission. Kung di ako nagkakamali, ngayon din mismo ay tuloy-tuloy na yung operations dyan sa Basco matapos ng ilang araw matigil yung paglanding ng mga aircraft o ng mga tulong in particular dahil sa bagyo. Pakinggan natin si General Bronner. Repairable ba siya? Yes, repairable yung C-295 natin sa Batanes. Kagabi ay na-itow na natin ito dun sa gilid ng Basco Airport. So we can resume, the Basco Airport can now resume operations. Makakadala na tayo ng mga relief goods doon, and in anticipation of the arrival of Marce, yung bagong bagyo natin, ay nag-preposition na tayo ng mga relief goods, mga family food packs doon sa Batanes. Tinayak naman ni General Bronner na kasabay nitong paggunita, pag-alala sa mga biktima ng Christine, paghahanda sa parating na Bagyong Marce, ay hindi makaabala doon naman sa isinasagawa nating opening ng Ajax Dagit Pa na military exercise naman, paghahanda pa rin para sa external threat sakali mang magkaroon ng giyera. Saan gagawin itong gagawin itong Dagit Pa military exercises? Kagaya lakay ng mga major exercises nung nakaraan, ito ay nakasentro sa West Philippine Sea at antay pa natin yung final schedule, pero mukhang mayroon din sa norte. Lakay ang itong Ajax Dagit Pa. Kasama rito yung cyber features natin o cyber domain natin, ay sasalang din sa training yung ating mga sundalo kung paano labanan yung fake news at yung disinformation, misinformation na kasama na ngayon sa warfare kung tawagin ng iba't ibang bansa. Kasama na yung ating mga kaaway sa mga oras na ito. Tetestingin na ba yung Typhoon missile ng Amerika at yung binili natin sa India na na BrahMos missile? Baka supot ang mga yan. Lakay, grabe ka sa supot. Walang malihim ang AFP patungkol dyan. Pero sabi ng bubit sa Campo Aguinaldo, mukhang mayroong balak na ng i-testing kasi alam ka naman, posisyon lang tayo ng posisyon. At wala namang balak na testingin. Tama ka, baka nga support. Pero most likely lakay, isa dyan sa binabagit mo, na dalawang major missile system na yan ay nakatakdang i-testing. Hindi lang natin batid kung kailan pa o kung dito man sa Dagit Pa o kung sa mga susunod na exercises ng Philippine Armed Forces, kasama ng isama man sa US dahil next year pala rather yung panibagong balikatan exercises. So abangan natin lakay mula ngayon hanggang next year. Dapat lang na i-testing yan para kung support yan, isoli natin sa Amerika at sa India yan. Ayan, papalitan. At saka, teka muna, kanina ba binili yung anong tawag doon? C-29 ba? C-295. C-295. Ayan, yung malit na cargo plane. Ayan, saan ba binili yan? Definitely second hand ito. Hindi naman tayo yata bibili ng brand new, di ba? Oo, lakay, hindi ko lang batid kung saan galing, pero kanina tinanong namin dahil ang alam ko lakay bago ito bago itong bago ba? Nasakyan ko pa yan lakay, nasakyan ko pa yan nung kamakailan lang. Nakasaya ka na pala dyan? Palawan. Oo, nasakyan ko pa yan, pumunta kami ng Palawan. Binisita namin yung ilan sa mga biktima ng harassment ng China sa yung Seoul. Ayun, okay na okay siya kasi lakay, yan ang sinasakyan mismo ni General Bronner Kapag may mga lipad si General Bronner sa Palawan, yan ang sinasakyan niya. Isang beses na isama tayo. Kaya nagulat tayo nung yun ang nasari ng bagyo. Explanation ng AFP, lakay, nung time daw na
lumambing sa Basco Airport. Grabe raw talaga yung bayo ng Bagyong Leon. Kaya kailangan mag-maneuver ng piloto ng kakaiba. Kaya ayun, sumadsad yung uso dyan sa Basco Airport. Ano ba yan? Pagka sumasay ka ba dyan, Edniel, may kasamang magandang stewardess? Ay, mga wala naman. Wala. Parang C-130 rin ang datingan niya. Pero mas maliit. Sa loob. Kasi ba isang truck dyan? 6x6? Hindi lang kayo, maliit itong... maliit lang. Teka muna, maganda ang pagkaka-welding nung natanggal na gulong. Baka mamaya, paglanding naman dito sa Villamor Air Base, tumalsik na naman yan. Yung specification lakay, hindi pa natin malaman kung anong status. Kasi kausap ko lang kahapon si Air Force spokeswoman Bon Castillo, mukhang may lagnat ang spokesperson ng Air Force. Nilagnat bigla Oo, nilagnat din ng spokesperson ng Air Force. Talagang ito yung mga sundalo rin natin, sila rin talaga yung responder kasi sa pag-iwi. Kaya gamit na gamit din yung kanilang assets. So, sino ba ang, Edniel, tinatanong kanina, sino ba ang commandant ng Philippine Air Force ngayon? Nag-retire na si General Connor. Si General Stephen Pareño. Stephen Pareño. Okay. Sa Air Force lakay, siya pa rin ang timon sa Air Force. At yun nga, ang malinaw ngayon, at least yung Basco Airport, after ng buong weekend, bukas na ulit at ready na ulit tumanggap ng relief packs, relief operations o kung anumang tulong dahil matapos nga nitong pagsadsad ng C-295 craft ng Air Force dyan sa lugar. So yan ang latest. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ito pa rin si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Memorable sa akin yung pagsakay-sakay ng Air Force plane din sa papuntang Basco. Bakit lakay? Dahil dyan pinagalitan kami ni Bossing Ray Langit noong araw tsaka ni Kaloy Castro. Bakit? Sumama kami ng relief goods ng Philippine Air Force. Ayan, ganyan din maliit na eroplano nagdala ng relief goods. Relief goods. Abay, pag landing nung sinakyan naming eroplano, umangat yung unahan. Ayan. Pagkatapos yung buntot, tumama dun sa lupa. Natanggal yung propeller. Tapos lakay na nangyari. Naku, 1 linggo kami dun. Walang writer dito na news. Galit na galit. Kaya ka na pagalitan. Siyempre. Di kami nagpaalam ni Dick Sinchong ko. Kami reporter kasi sabi ng Air Force, balikan tayo, balikan. Balikan lang naman pagpunta doon, na-aksidente, patay. Pilay ang news center. Pilay ang news center, walang news writer. Ayan. Si Manny Balla ang news writer nun. Nangyari? News cutting. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Siyempre, mamigay tayo ng good morning, Bossing William. Ayan. William Fernandez. Ayan. Hindi ko kilala. Hindi mo kilala. Hindi mo kilala si William. Hindi. Si Daddy. Sige, mamaya. Ikaw mahina ang pick up mo ngayon. Lobat ka. Ikababalik lang Sorry na. Ay, Bossing William, ikaw ba? Ayan. Alam ko may mga sasakyan ng ganyan na Sister Elna. Okay. My goodness, lakay. I'm so sorry. I'm so syunga. Naman, slight lang. Hindi. Lakay, grabe ka naman sa akin. Sorry. Hindi, pero naman lang daw yun, lakay. Hindi pa naman sure. Alam ko lang ang nakita ko lang na may mga ganyang SUV na Cadillac. Yung favorite ni Governor Helen Tan Suarez. Ayan. Tan lang. Tan ba? si Governor dating Congressman Danny Suarez. Ayan. Kaya lang yung Cadillac niyang ganyan, kulay black naman. Ayan. At si Senator Franklin Drilon, classmate Boy Pecson, di ba? Ganyan din nasakyan ni Senator Franklin Drilon. Ayan. Grabe to no, lakay. Pero alam ko kay Senator Drilon black din ha. Anyway. Narito muna mahabigan nating Pasko Panalo promo mula sa ating Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro.
panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Saan ba namamasko ang ninong ng bayan ngayon? Diyan sa may? Aba, nandyan siya lakay ngayon para sa ating Pasko Panalo promo sa may Barangay Bungad Project 7, diyan sa may Quezon City. Madali makita dahil nasa bungad lang ito. Bungad lang eh. Barangay Bungad eh. Ito na ang Santa Claus ng bayan, ninong ng bayan. Ninong Sherwin Alfaro, please come in. Sino ang bibigyan mo ng aguinaldo ngayon? Ninong. Yes, lakay. Malamig ang simoy ng hangin. Bakit? Pag tignan mo, naka-jacket na si Kuya. Malamig yung simoy ng hangin. Ay, bagong gupit si Kuya eh. Naka-jacket na. Kasi dito sa Barangay Bungad, dito yan sa Project 7 Quezon City, malamig yung hangin ha. Parang ito na yung simoy ng Pasko kung pagkatapos ng ondas, ito na, susunod na yung Pasko. Kaya naman napakaswerte nitong Wagan Store dito yan sa Barangay Bungad na nahuli natin, naka-diesel TV Laki, hindi lang naka-TV naka-radyo pa. Aba, may ganyan na. May radyo na, may TV pa. At yung mga pang-jeep, di ba? Kasi tingnan mo, ang daming radyo lang kayo. Aba, 1, 2, aba, ang dami Aba naman. Paninda ba yung mga radyo? O may collection siya ng radyo? Lakay, pati printer nilabas nila. Wow. Parang ako yan, may collection din ng transistor radio ng mga luma. TV na, radyo pa. Mga alaga mo to, tatay. Collection. Alaga mo to mga radyong to. Collection kamo. Pangalan mo pa. Bal, Kuya Bal. Bal. Kuya Bal, Gonzales ka ba? Wagan. Wagan. Wagan Store. Bal Gonzales sabi. Kuya Bal, palagi ka nakatuning sa diesel. Oo naman, lalo pag bibiyahe na paborito ko radyo talaga. Mga pinakikinggan mo, sino? Ay, si Boss Mayor Deo Macalma. Ay, Bossing Bal, good morning. Love you. Paborito mo si Boss Deo Macalma. Ito meron 1,000 pesos. Salamat, sir. May pangmirenda kami mamaya. Ayun. Ayan. Ay, ang gagaling naman nila. Mabait. Mga bubit ko daw, lakay magagaling, mababait. Kasi yung mga bubit nila kay, palaging meron vitamin E. Bigyan mo ng vitamin si Kuya. Ayan. Tagay. Pwede na malamig na siya, pwede na itagay. Ayan, pwede na Ayan. Kuya, baka mabigla ka, 3 kutsarita muna, ha? Ayan. 3 kutsarita lang, pero meron din siyang para hindi siya ginawin kapag naglakad siya sa labas. Meron siyang DZRH umbrella. Ganda naman ng payong, puting-puti. Salamat, mamaya pag umulan, magagamit na siya. At meron ka pang DZRH grocery, yan na grocery na nakalagay sa transparent na timba. Meron sa fruit cocktail, pwede ka mag-fruit cocktail, saka iterno mo sa spaghetti fruit cocktail. Yan, okay, maiba ka naman. Pancit with banana chips. Tawag mo sa pancit mo, banana chips. Ano yung mga natin. Ano masasama Tatay Val? Ay, salamat po sa DZRH, sa damdaming bayan ni Boss Deo Macalma. Maraming salamat na naalala mo ang iyong mga kababayan. Siyempre po. Salamat siya. Titig na titig sa kanyang vitamin E. Vitamin Emperador, ha? Oo. Nakikilag ka sa tansan. Agua di Pataranta, sarap nito. Agua di Pataranta daw. Agua di Pataranta ni Kuya Bala. Boss Deo, salamat. Maraming salamat. Wala po. Ano man, Merry Christmas, Kuya Bal. Mabuhay po. Partner si Elaine Lat at Sister L. Sister L na lang. Yan, Okay. Merry Christmas po. Ayan. Salamat po, Boss Deo. Okay, wala po anuman. Merry Christmas, Kuya. Nakalaki tuwan-tuwa. Dahil may pagiging mananawa daw sa pesos at vitamin E kapag tumutok kayo sa DZRH, baka kayo susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo promo. Ice number 6.
Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Val Wagan dyan sa may Barangay Bungad, Project 7, Quezon City. Merry Christmas, oh Papa Papa. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan, ano pa hanapin nyo? Makikinig lang kayo sa DZRH may chance pa kayong manalo ng limpak-limpak na 1,000. Ayan. Kaya makinig lang kayo para lagi kaming number 1. Di ba, Lakay? May vitamin E pa. Emperador Light. Ayan. Meron pang payong at grocery. Payong na hindi nababasa. Down ba yan ng gabi? Ang down ng gabi, Lakay, di nababasa eh. Dumadalo na yung tubig. Dumadaplis lang tubig dyan eh. At meron pang grocery items. Maraming salamat Sherwin at nako, ito na ang malungkot na balita Sister L. Ayan ang inyong probinsya sa Bicol Region. Nasaan ba itong si Ruel kaya pala lumusong sa bahay ito, ginaya yati Vice President Leni Robredo Hindi, Lakay, wala talaga siyang choice. Wala siyang madadaanan kundi baha. Ayan, Ayan, bumalik pala ang ating Operation Tulong, Lakay, sa Bicol. Bago makalimutan na Sister L, ayan, pasalamatan mo natin ang mga donors natin, ang mga Santa Claus ng DZRH Operation Tulong na nag-donate po para sa ating Operation Tulong Fun Drive para po sa mga victims ng bagyong Christine. Of course, ang ninong ko rin, ha? Si Ninong Anonymous. Ayo, alam mo, sobrang thank you so much sa'yo, Ninong. Mano po. Ayan, sana hindi kayo magsawa sa pagbibigay ng tulong. Nag-donate ng 1 million. At ang latest nga pala, mga mista, maraming salamat sa PMA Sandigan 82, ha? Sandigan Golfers, sila po ay Mr. Edwin Ernie. Sila po ay nag-donate ng 50,000 pesos. Wow, napakarami matutulungan yan. At ang mga kuyang natin sa Bureau of Customs, ikaw na lang ko lang, Commissioner Bien. Apo Bien Rubio. Ayan. Hindi ka kirkir matapo. Ayan. Ilocano ka kagpaiso. Ayan. GI. Ayan. Dapat GI Galantay Ilocano. Ayan. Anyway, ang Assembly of Customs Travelers, paunan ni Kuyang JM Puno, nag-donate din sila ng 30,000 pesos. At Toyota Alabang, Ninong Cesar Lee. Oy, Boss Cesar Lee. Good morning. Good morning. Get well soon, paring Mike. Malakas ka na mapalik. Hi, Boss Mike. Ayan, nag-donate sila ng 25,000 pesos. At ang Aboitiz Corporation, nag-donate naman ng 300 buckets. Timba. Ayan. Wow. Timba na pwedeng ano yan Lakay? Pang filter ng tubig. Pwede inumin. Ayan. At sa lahat po ng mga yung pong mga nag-donate, ang dami po nag-donate Sister L. Nag-deposit na hindi pa na-text yung kanilang mga pangalan na pero maraming salamat po ngayon pa lang. Kung hindi po namin kayo nababanggit, bahala na po si Lord sa inyo at marami po kayong matutulungan. Balikan natin ang Operation Tulong sa Bicol, Sister L. Puntahan nga muna natin ang update dahil ang ating team ng Operation Tulong ng DZRH Lakay balik dyan sa Bicol Region para mamigay o magpakain feeding program sa ating mga kababayan na hanggang ngayon Lakay ay nararanasan pa rin ang naging epekto ng bagyong Christine. At nandyan ang ating kasamahan si RH18, Ruel Saldico. Mano Ruel, Diyos marahin na aga. Diyos Marinaga, Sister L at Mayor Lakay at ngayong araw na ito, nandito kami ngayon sa bayan ng Daragalbay na kung saan dito muna nagtungo pasado alauna ng madaling araw kanina ang DZRH Operation Tulong sa panguna ni Mami Binauan kung saan kami ay nandito sa Villa Alegre Resort at binigay na suporta ng ating kasamaan na negosyante na ngayon na si June Alegre at talagang si Mr. President na miss ko yan si Vice Governor nandiyan pala ha. Yan Vice Governor June Alegre ha. Good morning. Nandiyan ba siya ngayon? Mamaya kasama natin mamaya at ngayong araw na ito Mayor Lakay at Sister L ay mag-ikot kami sa bayan ng Libon na kung saan yung Barangay Bulusan talagang maraming mga bahay ang lubog sa baha. At tulungan mamaya, ang partner natin dito yung
Police Regional Office number 5 na kung saan yung mga ambassadress ay ipapadala ni General Andre Dizon na upang ito ay sumayaw at magbigay ng psychosocial intervention para sa mga apektado ng bagyong si Christine. At bukas naman sa lungsod ng Irigan na talagang matindi ang tama ng bagyong si Christine. Sunod na araw naman ay sa bayan ng Buhi na kung saan tatawid ng bangka sa bayan ng Buhi. Ito yung apektado na maraming landslide at mga bahay na sira near Lacay Citarel. At ngayong araw na ito ating makasama ang negosyanteng si June Alegre ngayon na talagang tumulong sa atin dito pagsalubong upang dito na tayo magluto sa ating mga kababayan. At hindi lang ito pwedeng meron Lacay at Sir El, ito ay meron pang relief goods, mga pagbigay sa ating mga kababayan. Nakakain na sila at may bibigbitin pa ang ating mga kababayan. Si June Alegre may pasalamat sa ating mga kababayan at nabinipisyoan ang nalabigay ng Albay. Good morning, Sir June, si Dear Makalma at Sister El. Vice Governor, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, good morning. Tanay. Maray na agas, Sir June, good morning. Maraming salamat sa donasyon mong kalahating milyon. Hello. Natawa na lang. Hello. Ayan, malinaw ka, Vice Gov, June Alegre. Ayan, na-proceed. Ayan, kumusta po? Thank you sa inyong tulong dyan. Okay. Yes, maraming salamat, Lakay, Sister El. Kaninang umaga, alas 3 nang manotify ako na dumating na itong 21-man team ng Operation Tulong mula po sa DCRH dito po sa Villa Alegre Resort, no? Kasama po ang ating Wonder Woman na si May Binauhan at saka itong coordinator, ang ating forest dito sa Bicol, si Ihabong Royal Saldico, no? Labis po ang aming pasasalamat dahil nakapunta po ang Operation Tulong dito at maya pong hapon naka-schedule po ito doon sa Barangay Bulusan ng Libon. Ito po yung malubhang na salampa ng bagyong Christine sa lalawigan ng Albay. At kamakalawa na po ay galing din kami doon para magbubundo ng mga operation ng relief goods, lalo na sa barangay Burabod na kung saan 25 bahay ang nabaon po sa landslide. Wow, dami ha? Hanggang ngayon po ay hindi. 25. Wow. Doon kami namudmod ng mga relief goods. Kasama ko si Gob Noel. Tapos may isa pang patay na hindi hanggang ngayon hindi pa rin na-recover, no? Wow. At itong Barangay Bulusan na kung saan mamaya ay magsagawa po ng feeding program itong DCRH, bumimigay po ng tulong. Ay talagang grabe, putik nung madaanan namin ito. Lampas sa bahay yung baha. Lakay. Wow, lampas bahay? Pasalamat tayo kay Ruel. Pasalamat tayo kahit paano ay na-identify po ito. Talagang matindi po ang pangailangan ng mga nandito sa Libon. Bukod po sa Libon, ang Pulangi at ang Uwas ay maluba din pong nasalanta ng baha, no? Pero may mga dumating na din pong mga tulong galing po sa iba't ibang sektor at labis po ang ating pasasalamat, Lakay. Welcome po ang Operation Tulong sa pamumuno po ni May Binauhan dito po sa Villa Alegre Resort, no? At ako'y nagpasalamat at nagalap na nagustuhan po nila ang lugar na ito at talagang akma po ito sa nature ng pagbibigay tulong dahil nagluluto po sila ngayon dito. Ayan. Okay, baka kapusin ng manok dyan. Pakihuli yung pag-alagalang mga manok dyan. Pandagdag saw sa ating arroz caldo. Baka manok ng kapitbahay yung makuha. At saka itlog. Ayan. O nga pala din natin. Mamaya nga eh. Aha. Kuyang Nobol. Alakay, sabi ko. Tawagan ko lang sandali, June, yung aming kuyang na egg magnate, ha? Yung kumpare ni Mayor Alice Guo. Ayan. Para magbigay ng mga itlog. Kuyang Mayor Martin Boy Osaita, ha? Kuyang Amantosino, pagsabi ko yung Martin, baka sobra-sobra itlog dyan, padalang kami dito sa DCRH Operation Tulong. Pang sahog sa hot meals natin. Palugaw natin sa ating mahaba dyan sa Bicol. Okay, proceed, Vice Gov, June Alegre. Opo, yun lang naman, Lakay. Yung
sana marami pang mga lugar dito sa Albay ang mapuntahan po ng DCRH Operation Tulong. Yes, sir. Maraming salamat po. At Thank you, June. maraming salamat din po sa inyong tulong, Mr. June Alegre, sir. Vice Gold. Opo. Ayan. At regards din kay Governor Noble Noel Rosal. Ayan, binabati ng mga brethren namin, mga nobles ng Mabuhay Shriners. Ayan. At Imperial Bagwis Bats. Makarating, actually mamaya po after lunch ay pupunta po kami ng UAS, karating bayan ng Puyan ng Libon. Marami kaming puntahan. Halos araw-araw naman kami pumupunta dyan sa 3rd District. Talagang grabe pong maluba po ang salanta ng bagyo. Okay, maraming salamat June Alegre. Thank you, pare ko. Opo, maraming salamat Lakay, Sister El at saka Baltay Terwell. Okay, so yan si Mayor Lakay at Sister El, si June Alegre, at pasalamat tayo dahil pinatuloy tayo dito sa Villa Alegre Resort sa bayan ng Daragal, Dalawigan ng Albay. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Uy, Villa Alegre, kina June Alegre ba yun? Sa kanila yun, Lakay. May resort ba yun? Resort nila yun. Ilan ang swimming pool niya doon? Ayan. Pwede mag-swimming doon ako. Pagka yung saba, siguro. Pwede ba kami mag-team building dyan? Pwede siguro. Alam mo na, June, pagka kami napauwi ulit dyan sa Bicol, makikiteam building kami nila kay dyan. Baka magsawa na sina Lola Malo ng team building sa Korea, dyan na lang sa Villa Alegre. Maganda na muna tayo, local. Support naman. local tourism muna tayo. Ang ganda rin na tourism nga pala dyan sa Batanes. Ayan, kaya pala ang daming turistang na-stranded dyan. Ayan. Anyway, good morning. Aba, kuyang pala. Travel pala mga pretong ang Commanding General ng Philippine Air Force. Kuyang Lieutenant General Stephen Pareño. Ayan, good morning. Kuyang Noble Sir. Samantala, ba't kayo no? Excuse me, Lakay. Namamaos ako, Lakay May nakaalala sa'yo. Medyo nagbibinata ako binata na. Naambunan ka kasi dun sa Bicol. Hindi, Lakay. Kakahugas talaga to. Ganun ba? Kakalinis to. Kalilinis. Sandali lamang mga lolo, mga lola. Pero teka muna, meron tayong babatiin dito mga birthday celebrants. Naman. Ayan, si Jose Popoy Tarok V. Happy birthday, Happy birthday, Sir Popoy. Binabati ni Luis. Ayan, si Jack at Joanna Taruk. At happy birthday din kay Mista George Hirohito Corpus, Mista Ding Duplaina at Renza Aldeguer. Binabati ng PMA Sandigan 82 at Kuyang Alfredo Espino ng TM Calao, Brad Chester at Brad Sandy Mansibang ng TLK. Jerry Beranger Mista, ayan, happy birthday. Birthday mo rin pala Sandigan 82. At kay Kapitan Rex Kayanong ang Texas na Antipolo. Ayan. May iba na siyang, may iba ka ng bansag sa kanya. Hi, Karex. Ayan, iba ang Karex Kayanong pinakita sa akin ang bumabatisan niya happy birthday, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iba. Astig ang Kapitan Rex Kayanong. Ayan. Happy birthday din kay Helga Taberna, ang bunsoy ni Katunying. Si Mabel Arrive. Si Mabel Arribe, birthday din ngayon ni Mabel Arribe, At ganoon din kay Mayor, ayan, Mayor Silvia Austria ng Haen Nueva Ecija. Ayan, binabati ni Grace. Happy birthday, Mayor Silvia Austria. At ganoon din kay Attorney Francis James Brillantes. Aba, ang eldest ni Kuyang General James Brillantes. At binabati rin natin sina Sir Agustin Ting Malinit ng Philippine Air Force. Aba, congratulations Abay, approved na raw pala ang kanyang third star. Aba, wow. Lieutenant General na siya ngayon. Congratulations. General Agustin Ting Malinit, Lieutenant General na po siya ngayon. At siya ang current Inspector General ng Armed Forces of the Philippines. Binabati ni Colonel Maria Consuelo Castillo, spokesperson ng Philippine Air Force, at buong mga tauhan ng Philippine Air Force, kasama si General Stephen
Pareño. Ay, shout out ka, Soje Jimenez. Maraming salamat. Standby Val Gonzales, standby Raymond Dadpaas. Balik session na pala ang mga senador at congressmen natin ngayon. Balik session na ang mga senador, kaya dapat mahanap na din yung may-ari. Hindi daw senator ang gumamit, tatay daw. Totoo ba? Wala pa yatang confirmation lakay. Alamin natin. Alamin natin. Pero salba yung driver, nag-dirty finger. Oo. Sino ba nag-dirty finger? Yung driver? Grabe naman. Tingin ko dun lakay, baka mamaya ibang may dala nun talaga. No? Kaya nga, sarap batukan yun. Ayan na. Batukan, mas pati rin. Charot. At teka muna tayo, pinapaudin nga pala natin pakiramay, Sister El, para po sa mga nakilala kay Mr. Quitoriano, ang buting ama ni Brian Quitoriano, si T-Bone ng DWWW. Ayan, dating taga-Isirac po siya. Ayan, sinundo na po yung ni Lord ang kanyang father, si Mr. Quitoriano. Tayo po nagpapot ng pakiramay. Our condolences po. At kay Mrs. Bizarra ng Marinduque. Ayan, buting ina ni Kuyang Hener Bener Bizarra. Ito po ang kanyang nanay ay nakaburo sa St. Peter Chapels sa may Quezon Avenue, Quezon City. Malapit lamang po sa Pegasus. Daming bayan. Ikaw kasi naka-smile kay, tumingin lang naman ako sa iyo. Hindi kasi sabi ng mga nakikilaramay diyan sa diyan sa St. Peter, lalo na pagkagabi, ayan, pagkatapos na doon doon nagpagpag doon sa Pegasus. Nagpagpag sa Pegasus. Akala ko yung isang convenience store ang Pagpagan. May kilalang convenience store lakay na Pagpagan eh. Ganun ba? Meron dito malapit din sa atin ng branch na yun eh. Ganun ba? Ayan, pero sila pala Pegasus nagpapagpag. Kina Mr. Joliting, kumusta ang Pega? Ayan na. Pero kung problema ang blood sugar level po ninyo, abay, wag masyadong dibdibin yan, Pero kung ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat laging gutom, abay, ingat po tayo, baka maaring diabetes na po yan at baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal blood sugar natin. At siyempre, kailangan din ng exercise. Sabi ni Professor Boy Benesa, ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson sa drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus po ay hindi gamot mga lolo, mga lola at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby Raymond Dadpaas sa Val Gonzales, Milky Rigunan. Naku, isasalang pala ko yung si DILG Secretary Juan Victor Remulla. Ayan, John Vic Remulla sa Commission Audit tuloy. Commission Appointments. Ayan. Good morning, Attorney Raul Paras. Ayan. Kuyang Attorney Ong. Ayan. Lino Ong. Kumusta ang mga isasalang niya sa CA ngayon? Sino bang kasawang ni Secretary Remulla? Marami sila lakay na isasala ngayon. O nga pala, si Secretary Cesar Chavez, isasalang din yata. Hindi pa rin isasalang sa CA ito eh. Parang hindi pa. Ganun ba? Pero marami sila lakay. Aside sa DILG, marami. Yes. Babalikan natin ang mga report na yan. Standby Val, Milky at Raymond Dadpaas. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Cadillac na kulay puti, na pumasok sa busway sa EDSA, Sana ginaya na lang si Manong Chabit. Manong Chabit, good morning. Naimbang bigat na po, Nagpahuli, tas nagbigay ng reward. Ayan, binigyan pa ng reward yung humuli sa kanya. Ayan. Alamin nga natin anong latest kay Raymond. Alamin muna natin dahil mga senador wala pang umaamin, lakay. Akala ko meron lang nag-apologize na wala pa, lakay. I am sorry. Ayan, ginamit ni Daddy. Wala naman pala yan. Wala ba? Eto, lakay, wala pa nga daw umaamin kung sino yung may-ari ng controversial na Escalade dyan sa EDSA busway. Ang tanong, kailan na amin? RH28 Raymond Dadpaas. Lakay Raymond, anong sabi ni SP Escudero?
Elaine at Mayor, wala pang inilalabas na pahayag si Senate President Francis Escudero hinggil nga dyan sa kontrobersyal na Escalade na may numero 7 na pumasok dyan sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe kagabi. Ang inikot namin yung mga tauhan dito ng Office of the Sergeant at Arms na lalo yung nakabantay sa parking sa baba. Hindi pinakita namin yung video, hindi daw nila kilala kung sino yung mukha, hindi na mukhaan kung sino yung security personnel na nagpakita ng mukha. Dahil ang pagkakabanggit dito may gumagamit dito ng lintulad na sasakyan pero iba yung kulay, hindi daw puti. At yung ibang malalaking mga American cars ay iba naman ang itsura, pati yung mukha ng security na nakasakay ay hindi rin nila makilala. Ganun pa man ay meron na lang mga balibalita kung sino yung mga posible na gumagamit nito dahil sa mga nakaraang pagkakataon ay nakita na itong may ganitong gumagamit sa isang pamilya pero hanggang ngayon ay hindi pa tinutukoy kung sino ito at wala pa dahil wala pang nag-i-issue ng statement hinggil sa nasabing insidente dahil sa ngayon ay usap-usapan na dito sa Senado kung sino itong gumamit nung EDSA busway na nakasakay nga sa Escalade kagabi. Ayan, heavily tinted yung kanyang SUV, itim na itim yung talagang super black. Pero kita yung lalaki nag-dirty finger, pwede siguro i-focus yung lalaking yun. No? Tapos i-enhance. Tapos i-flash natin sa TV. Ayan, para kilalanin kung sino nakakilala sa kanya at bibigyan natin ng premyo. Magbibigay ka ng reward na kay. Yun ang pinag-uusapan nga dito dahil okay na nga sana kung hindi nadagdag yung problema ng ganun. Pero ayun lang at dito wala, ewan ko lang kung talagang itong mga tauhan ng yung mga in charge ng security dito na nakakakita kung sino man yung mga gumagamit ng ganitong klase. Pagkakabanggit nila, hindi nila wala silang matatandaan na, well, kung senador, hindi daw sila gumagamit wala daw gumagamit ng ganyan ibang klase yung kanilang mga sasakyan na nakikitang pumapasok dito sa Raymond, kung saan. Yes, Mayor. Alamin lang sa Guardia, 'di ba, pagpasok ng mga sasakyan diyan nilalag sa sa registry book nila. Ayan, malaman kung sino yung mga pumapasok na senador na ang gamit ay Cadillac na kulay puti. Meron daw dito nga, Mayor, pero itim. Hindi daw puti. Ganon. Itim, yun ang pagkakabanggit dito sa amin kanina. Bago ako makiap kanina, kinausap namin yung mga in-charge din sa baba. Sabi nila, meron yan itim, hindi yan puti. Kaya absuelto na yung may nakakulay itim na Cadillac. Sabi nila. Meron din daw mga ibang mga American cars, pero ibang modelo at hindi ganon din ang kulay, Mayor at Elaine. Ay, baka peke ito. Baka pwede sa customs yan. Alamin na. Siya nagparating yan. Kaya mahirap. Kasi yun ang pinatitignan namin dito dahil kung talagang official plate na 7 yun na issue ng Senado, merong parang may control number. Kahit na kasi di ba ang Congress kasi kung 8 dati nakalagay yung distrito. Dito naman sa Senate, ang pagkakabanggit sa amin dito dapat merong control number. At saka, may mga initials ng pangalan Raymond katulad ng mga member ng CA minsan, Senado pero member ng CA, Commission Appointments, may mga code yan yun na nga, yun Mayor, ang kanilang titingnan at para i-verify kung tunay nga ito na mukhang kung hindi man talaga hindi siya senador, kung sino sa mga miyembro ng pamilya ang gumamit ng naturang SUV, Mayor at Elaine. O kaya nagpahiram ng plaka kasi minsan pinapahiram yung plaka. Minsan may kilala tayong congressman Inarbo nung kumpare niyang Chinoy businessman yung plaka niya. Yung plaka number 8. Bawal yun. Okay lang kung hindi masangkot sa ganyang kwento.
Kaya nga, ang At saka yung, siguro, huwag na mga asa na nag-dirty finger pa, tumakas Oo, na nga. dirty finger pa. Walang yun, medyo nakadagdag talaga sa problema nila. Saka, sana, yun nga, mahina yung traffic enforcement. Sana binato na lang ng barrier dyan eh. Tapos matitrace mo kung sino magpapasok sa kasa niyan. Hindi, tsaka pagka nabagay sa salamin nun, titigil yun. Kasi magkano yan? Okay, so ano latest sa Senado? Sasalang daw si Secretary John Vic ngayon? Wala pa, Mayor, kasi walang schedule ngayon. Dahil mamaya pang hapon, magkakaroon ng caucus dahil ilatag nila yung schedule ng budget deliberation for the next 2 weeks. Puro budget sila, Mayor. Budget ang kanilang pag-usapan. Bagamat doon nga sa naunang pronouncement kahapon ni Senate President Chis Escudero, ay isisingit nila na pag-usapan yung postponement ng election sa Parliament ng Bangsamoro. Oo nga, sa BARM. Dahil ang dami daw issues doon na kailangan isaayos after na nag-decide yung Supreme Court dun sa kaso ng lalawigan ng Sulu. So kailangan muna nilang isaayos yon. Kaya magpapile siya today ng isang panukala para sa araw ng Huwebes agad itong matalakay para mas maaga kung maaprubahan man ito ay maabisuhan na yung mga taga-BARM at ganoon din ang Commission on Election. Yung nga palang decision ng Supreme Court doon, final na ba yun yung inihiwalay ang Sulu sa BARM? Final na daw yun, Mayor. Kaya kailangan nilang isaayos dahil yung representation ng Sulu sa BARM, kung ano ang mangyayari doon. Tapos merong binabanggit, Mayor, na merong 24 barangays na nasa probinsya ng Cotabato na bumoto na sumali sa BARM. Ang problema, Mayor, hindi malaman ngayon kung anong munisipyo nila, anong distrito at kung anong probinsya sila kabilang. Itong mga lugar na ito. So kailangan mo nang asikasuhin yun bago sila magkaroon ng election diyan sa Bangsamoro region. Naku, masalimot pala ang ginawa mo, Governor Sakurtan. Parang medyo nagulo sila doon lakay no? Ay, paano ba kasi di magali? Buti si Governor Sakurtan, alam ko marami silang grupo ng governor sa BARM. Ang ayaw sa sumali sa BARM dahil sabi hindi raw sila nabibiyaan ng IRA. Yung ano na ngayon yata, yun lakay NTA na ngayon, tawag doon. National Tax Allowance. National Tax Allowance, okay. Mas popular kasi IRA eh. Pero Mayor, nung nasimulang ibigay yung 10 billion na block grant, doon daw nagkagulo. Nung narinig na may 10 billion peso na block grant para sa Bangsamoro region. Kasi hindi raw naambunan ang mga tausug. mga taga Central Mindanao lang na biyayaan. Nako, yan. Kasama diyan ngayon sa usap-usapan nga kasi kuminsan masyadong clannish din itong natin mga Muslim. Sabihin natin mga pare-parehong sa Islam pero iba-iba yung kanilang clan na kinaaaniban kaya yun, medyo may issue ganyan. Pero yun na nga, so i-file ni SP Chis ngayon hopefully dahil sa 3-day rule na kailangan maabisuhan yung mga miyembro ng komite at ng Senado ay mga sa Huwebes pa ito may sasalang sa pagdinig at Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Sandali lamang, Vala Gonzales. Sandali lamang, Het. Alamin nga natin muna ang report mula kay Milky Rigunan dahil sa Kamara naman, Sister El. Ito lakay sa Kamara naman. Rain or shine daw. Ayan, tuloy yata ang investigasyon ng Quad Committee. Ayan. Wala muna yata lakay. Wala ba? Alamin natin lakay kung... akala ko matutuloy pa rin ang investigasyon ng Quad Committee. Alamin natin lakay kung kailan ang next na schedule. Pero ang Kamara sa ngayon, prioridad ang ratifikasyon ng 2025 budget sa pagbubukas ng sesyon. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH12. Milky Rigunan. Manang Milky.
Sister Ella, kahit sa muling bukas ngayon ng sesyon, pangunahing prioridad ng Kamara ang ratifikasyon ng 2025 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ayon kay House Majority Leader Manuel Felipe, inaasang ng Kamarang matatapos ng Senado ang bersyon nito ng panukalang budget para matalakay sa Bicameral Conference Committee at makaubo ng bersyon na raratifikahan ng pulungan. Tiniyak ng Dalipe na may hahanda ang panukalang budget para malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpas. Sabi ni Dalipe, ang proposed national budget ang isa pinaka-importanteng panukalang ipinapasa ng Kongreso taon-taon. For the 2025 proposed national budget, sinabi ni Dalipe, patuloy na gagampanan ng Kamara ang oversight function nito para ituloy ang mga hearing ng Quad Committee, Good Government and Public Accountability at ang Quintacom na dinoon ng Siyempre, para labanan naman ang mga smuggling na dahil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaasahan din magsusumite ng report ang mga mababatas sa lagay at lawak ng pinsala ng Bagyong Christine sa kanilang mga distrito. Sa report, 33 congressional districts ang lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa tanong mo na kayo, yung scheduled hearing ng Quadcom, ito ay sa Webes, November 7. November 7. Okay. At nakatutok din sa Quad, sa Pongo, yung integrasyon ng Quadcom. Okay. So, teka muna. Wala bang pabono si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Abay, pumangala ko daw sa approval and trust rating. Is trust rating. Wala. Pero nagpapasalamat sila kay isa daw tunay ng pagtiwala ng taong bayan sa kaso ng Kamara. At dapat tutukan din yung iba pang mga trabaho. Kasi ang hintay ngayon sa pagbubukas ng session live at Sister L, yung mga wala sa mga isip natin kung ano ba ang naging lagay ng kanilang mga distrito noong nanalasa ang Bagyong Christine at sa report ay 33 ang districts lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Maraming salamat, Madam Milky. Kana umaga lang kayo, Sister L. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Milky Regunan mula sa Kamara de Representantes. O maraming salamat, Kuyang Noble Treasurer Alan Opau ng Imperial Baguis 206. Ayan, mabuhay Shriners. Abay, magdodonate daw siya ng 5,000 pesos sa Sister L. Oh, thank you po. Pandagdag sa pambili ng itlog. Ayan. Ano ang GCash mo, Noble? Wala akong GCash, kuya. Pwede naman lakay direkta sa ating mga bank accounts. Yung MBC Operation Tulong. Pwedeng idirekta po doon. Sige, At ito naka-flash sa ating mga screen. Baka nakikinig siya ngayon, lakay. Ayan. Pwede niyo nang picturean yan, lakay. Ayan, para kahit saan niya dyan isend. Ayan na, patalog sa'yo mamaya, Noble Alan Opau, ang aming treasurer ng Imperial Baguis 206 sa Mabuhay Shriners. Maraming salamat po. Babalik po yan. Sobra-sobra pa. Ayan. At good morning din kay Noble Jack Cabrera at kay Engineer Christine Anicet. Damdamin Bayan. O, batiin din natin si Director Henry Alcantara ng DPWH. Director Henry Alcantara, manong Secretary Manny Bunuan. Abay, pakisabihan naman si Director Malaluan ba yung Lady Director ng NCR ng DPWH? Alias lakay, Malaluan. Ayan, Director Malaluan, baka pwede ng mga ano po, magpakalat din ng mga tauhan ng DPWH. Tapal-tapalan naman yung mga butas-butas na kalsada natin. Ay, tama ba ako? Sorry naman, DPWH NCR, di ba lakay? Alam ko, babae yun lakay. Babae siya. Alam mo dyan natin. Tama, Loretta Malaluan. O, manang Director Loretta Malaluan, baka pwede naman tayo magpakalat ng mga truck ng 6x ng ano dyan, dump truck ng DPWH. Tapalan natin yung mga lubak-lubak na kalsada dahil po sa sinalanta ng naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Alam mo, dito natin namimiss ang dating First Lady Imelda Marcos, Sister L. Yes, lakay. At si dating MMDA Metro Manila Commission
Head Mel Matay. Kasi alam mo, pagkatapos ng baha, ayan, bagyo, ayan, definitely marami lubak-lubak ng kalsada. Ayan, the following day, ano na yan, kumakalat na yung mga dump truck nila, nagtatapal-tapal na ng asfalto sa mga lubak-lubak na kalsada. Oy, alam mo Lakay, bigla ko tuloy naalala doon sa amin, sa mismong bayan ng Jubillar, Lakay. Baka naman magawa ng paraan dahil yung nagmistulang sinkhole na kasi yun Lakay ang gilid nun sementeryo, tapos sa highway siya dinadaanan, main thoroughfare siya papunta sa isang bayan, nagkokonekta siya Lakay, lagi siya Lakay napuputol kapag bumabagyo dahil ang itinatambak lang doon lupa, ang kailangan doon Lakay tulay na. So baka naman magawa ng paraan. Sino bang congressman nyo ron? Baka pwede maglaan ng baka Lakay, yung diba? Flood control project gawin ng tulay. Baka sakali lang po nananawagan din tayo sa mga kongresista kung sino man, pakigawa ng paraan dyan sa 3rd District po ng Albay sa bayan ng Jubillar dahil antindi Lakay, gumagasto sila dyan every time na magkakaroon ng kalamidad. Kung paulit-ulit yan, parang ano lang siya Lakay, band-aid solution ang ginagawa. Walang permanent. Alam mo yung congressman, ako na mananawagan. Sige Lakay. Yung congressman ninyo, ha? Para araw-araw panawagan natin dito. Sige, sige Lakay. Huwag ng flood control project. Ayan, tulay na lang at tulay maayos na sa lang. kalsada. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang balitang ito. Ayan, dagdag bonus ba yan, ha? Abay, alamin natin report pero sandali lamang, Sister L, ha? Abay, alam mo ba na meron palang burnout festival? Burnout? Oo. Ano yan, Lakay? Alam mo, ito yung tawag nito, pagbibigay ng advice sa mga nakaranas ng emotional and mental stress. Ayan, meron palang Burnout Festival in collaboration ng Pasig City Masonic Class number 409. Ito ay sa tinatawag nilang para sa state of physical, emotional, and mental exhaustion due to excessive stress. Ayan, ang sabi nito, Sister Ella, ito palang ganitong burnout o kaya stress ay isa ng tinuturing ng mga doktor na chronic mental distress o disorder. Wow! Ito ay common problem daw ngayon ng mga Pinoy. Oo, Lakay, lalo na nung nag-pandemic. Oo. Kaya may mga nagpapakamatay, nagsusuicide, ha? Ayan, anyway, ang Burnout Festival ay gaganapin sa November 9, Sabado sa Venice Canal. Kala ko, Venice, Italy, ha? Sa Taguig. Ayan, Venice Canal sa McKinley, Taguig. Aba, kina Senator Manny Villar. Ayan. Taguig, Lakay? Hindi yung Cayetano Lakay. Hindi pala, yung Venice Canal, yung mall doon. Ano pala to, kay Ninong pala ito. Ayan. Ninong Andrew Tan. Ang yung Ninong Andrew Tan. Ayun, doon pala gaganapin. Ang binabagit ko naman yung lugar ay mga Cayetano. Yes, Cayetano Country yan. Anong report ni Val Gonzales? Cayetano Country, may ganun pa. Ang pagbabayad daw ng pinsala ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga magsasakang naapektuhan ng Bagyong Christine, pinamamadali na po yan. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Mr. L at Mayor, inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na bilisan ang pagpoproseso ng mga claims at magbigay ng lahat ng posibleng tulong sa mga magsasaka para makabangon mula sa kalamidad. Sabi ni Kalihim Laurel, tugon ito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuloy-tuloy na pagtulong sa mga biktima ng dalawang bagyong tumama sa bansa. Sa pagtaya ng PCIC, aabot sa 666.7 bilyong piso ang bayad pinsala o indemnification sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong si Christine pa lamang. Ayon sa DA, ang pinagsamang halaga ay para sa mahigit 86,000 magsasaka sa gitnang Luzon, Bicol Region at Mimaropa. Ang mga inaasahang indemnification ay 413.6 million para sa palay, 167.9 million pesos para sa high value crops, habang
27.7 million pesos naman para sa industriya ng pangisdaan. Sa huling report ng DA, umaabot sa humigit kumulang 5 bilyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan mula sa 10 rehiyon ng bansa nang nakalipas ng bagyong si Christine. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Daming bayan. At dumako naman tayo sa Central Luzon, Sister L. Ilan ba to? Okay, 4,000 pulis sa Central Luzon mananatili daw sa mga terminal at matataong lansangan ngayong pagtatapos ng long weekend. RH25, Grace Sansano. Grace. Yes, ngayong araw na ito, ang huling araw nga ng mga itinalagang nasa 4,000 mga pulis dito sa Central Luzon matapos ang long weekend sa paggunita natin ng UNGAS. Ayon nga sa Regional Director ng PNP dito sa Region 3 na si Brigadier General Rodrigo Maranan, ay kinakailangan pa rin na nandoon sila sa mga kalsadang natatao, gayon din sa mga terminal. Batay sa report, nakapagtala ang Central Luzon ng nasa halos 300 na mga o 245 na mga nakumpiskang mga matatalim na bagay, alak at mga gamit pang sugal. Isa nga rito ay nahulihan ng baril sa bahagi naman ng Kuyapo. At ang pinakahuli kanina kahapon ay isang security guard ang nahulihan sa isang checkpoint ng baril. Sa ngayon ay inihahanda na ang kaso laban sa nagbitbit na ito ng walang kaukulang permit at dokumento. Patuloy pa rin ang panawagan ng PNP dito sa Region 3 na sana'y maging mapayapa pa rin ang ating paggunita. Para sa kauna-unang himpilan ng Pilipinas, DZRH, ito si RH25, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Grace. Muchas gracias, Gracia Vera Sansano. Muchas buenas días. Samantala, naputol ang daliri. Naku, si Boy Putol. Naibalik na raw si Naibalik na raw lakay. Oo. Naputol na daliri ng Navy personnel matapos silang lusubin ng mga tao ng Chinese Coast Guard. Na-restore na. Sundalo balik duty ulit sa West Philippine Sea. walang lakay, putol adaliri, hindi pa rin natakbo. Hindi na siya natawaging Boy Putol. Abay, paano kayo na-restore yan? Plastic o yung pa rin dati? Hindi ko alam. Tanungin natin si Edniel Lakay. Sige. Aris number 52, Edniel Parosa. Ayan, anong daliri? Dirty finger ba yun? O ring finger? Pang anong daliri yung naputol na naibalik na? Hinlalaki ba? Hintuturo? Yes. Edniel, please come in. Edniel. Lakay, naunahan ako na si Sister L Intro ko sana yun At ang pangatao, hindi atak ko. Kasi itong sundalo natin Lakay, balik West Philippine Sea agad. Itong sundalo naputulan ng daliri matapos harasin ng China sa Ayungin Shoal. Ayon mismo kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakaduty na ngayon si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Ito matapos ma-restore ang kanyang kanang hinlalaki. 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 Lakay sa gitna ng panggigit-git ng China Coast Guard noong buwan ng Hulyo. Sa ambush interview dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Browner na functional na ulit itong kamay ni Facundo sa tulong ng Makati Medical Foundation. May partnership pala Lakay. Ginastos itong Navy personnel sa tulong na rin ng Makati Medical Foundation matapos nga itong operasyong 2 buwan nang nakararaan. Matatandaan mismong si Facundong nagsabi noon na gusto niya pa rin bumalik sa duty sa kabila ng brutal na nangyari sa BRT Sierra Madre. As of the particulars Lakay, kanina off the record, may binabanggit ng AFP kung paano na-restore pero lilinawin pa natin to kasi pag sinabing restore, ano pa to malabo pa kung ito'y prosthetic ba o kasi ang Makati Medical Center Lakay parang may technology na sila na parang robotics gumagamit ng ganun, robotic limb ba. Yan ay ibabalik pa natin maya-maya lamang. Pero sa ngayon, na-restore na raw itong daliri ni First Class Facundo at on duty na ulit dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Kanang hinlalaki, Edniel? Kanang hinlalaki. So, pwede siya pagka makita yung mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, pwede siya mag-thumbs up. Okay na to. Pwede na mag-thumbs up. Kaya natin to.
maliban dyan sa daliri lakay, yung demands ni General Bronner na ibalik ng China yung mga nilot nila nung months ago, nung nangyari yung marahas na enkwentro na yun sa West Philippine Sea, wala pa rin tugon ng China hanggang sa mga oras na ito. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Enyel Parrosa. I am a soldier, far from my home. I have a sweetheart. Ayan, kumusta mga kasundaluhan natin nasa West Philippines pa rin. Lalo mga nasa barkong Sierra Madre. Ayan. Makita pag bago mag-uwian yan, ang hahaba ng mga balbas. Di na nakapag-ahit. Ano na sila doon, ermitanyo. Kasi yung pang-ahit nilang Gillette, kinakalawang na rin. Baka ma-infection pala kayo pag ginamit, ano? Ayan, sinabi mo, ha? Pero sandali lamang sa ating Your Business is My Business. Your business is our business. Mayroon pa ba? Wala na yung reporter nating nagre-report ng business. Ha? Ikaw talaga, Lakay, alam mo naman eh. Ang bira naman na. Ba't sa Malacanang na magre-report? Ang bira naman na. Ginagawang training ground ang DCRA. Yung mga magaling na dito, wala. Ayan, na pinapirate. Ha? Ayan. Hindi naman daw, Lakay, pinirate. Anyway, sige, hanap tayo ng kapalit na business reporter natin. Oy, parang Vic Agustin, pwede ka bang correspondent dito, pare Koy? O kaya si Sir Michael Guy na lang. Si Mr. Michael Guy. Ayan. Kaya lang masisira ang golf niya. At speaking of golf, Noble Chester Gans, yung pamangkin pala natin graduate ng UP. Galing-galing naman ha? Abay, congratulations. At ayan, baka pwede natin ipalit kay Nicole yan. Mag-a-apply daw dito sa DCRH. Good morning, Kuyang Tony Lara. Ha? Happy birthday daw kay Kabagis Vio Lara. Ayan, Dr. Vio Lara ng Dagupan City. Ayan, pagbati mula Kuyang Tony Lara. Ayan, good morning, Noble June Samaniego, Kuyang Ben Alegre, Noble Hill de la Cruz, at Kuyang June Kikoy, good morning. At siyempre si Colonel Jomi Balino ng Roosevelt Lands. Ayan, pwede bang paki-announce yung kanilang golf tournament for Ecos, November 28 sa Veterans Golf Course. Ang proceeds ay mapupunta sa dependents ng 51st Engineering Brigade ng Philippine Army. Galing. Okay. Mula sa Camp Atienza Travelers Golf. Ayan. At good morning, Dr. Ferdy Pagdilaw. At ganoon din si Engineer Sunny Mondihar ay Kuyang Colonel Michael Iraula. Ayan. Sabi niya, traveler ko yang si General Stephen Pareño ng Philippine Air Force. Good morning, Noble Jack Cabrera. Ayan, at binabati natin si Vic Lima, parang Vic, ha? At siyempre Noble Greg Kayabyab, Colonel John Arias, at Attorney Amira Pelaez. Ayan, mabait naman pala sabing ganun, ha? Ayan, mabait daw yung tatay ni Senator. Kaya talaga. Sandali lamang. At bago tayo magpaalam, Sister L. Yes, Takay. Para po sa mga, kasi ang dami-daming fundraising. Ayan, katulad na lamang ni Most Worshipful Congressman Romeo Momo. Ang Momo Golf Cup sa November 28. At ang proceeds dito, Sister L. Magkano, ilang percent, Attorney Amir? 50% ba mapupunta sa Operation Tulong? Lakay, pinapasubo mo raw siya. Okay lang, at least para sa kawang gawa. Yes, naman. Hindi, pero kung ano ang maluwag sa kalooban ni Most Worshipful Congressman Momo, tatanggapin po ng DCRH Operation Tulong. At ang sabi ng PAGCOR, para sa mga may mga fun drive ngayong Kapaskuhan, abay, inaanyayan kayo na sumama, kunin o kaya i-avail ang programa nilang Bingo for Ecos para makalikom ng malaking pondo ang inyong grupo, ayan, at maging mga LGUs.
para sa inyong fundraising activities. Ayon kay Pagcor Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan na ng ahensya ang mga bagong pakete para sa Community Bingo Program. At sa ilalim ng bagong program, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales. At ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag pa sa mga makabuluhang magawain. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tawagan lamang si Josie Donna sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Bingo na under 69. Oh, kalbo. Uy, ayaw ni Vic Liwa ng ganyan. Hello, Sir Vic. Bilis naman ang oras, Sister L. Kailangan natin magpaalam lakay. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Api, stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Teka muna, ang Wonder Woman nasa Bicol ah. Sino nga papalit kay Wonder Woman, ha? Si Birthday Girl ba? Mabel Aribe ba ang si Jackie Resio. Si Jackie si Jackie O. Si Jackie O. Jacqueline Onassis Resio. Ayan. Si Miss O, si Miss K, tas may Jackie O na tayo. Jackie O, ayan. O nga pala, ano? Ayan, naalala ko si Jacqueline Onassis, sabi sa Amerika, ano ba nung mga malapit na eleksyon sa Amerika, ha? Wala na rin ba magandang pagpipilian? Trump o kaya Kamala Harris na lang? No choice. No choice. Ano ba yan? Sabi nga ni Lee Ayakok ay where were the leaders gone? Sabing gano'n na, ba't nawawala na mga great leaders? O nga, ha? Kasi lakay daw yung great leaders, sila talaga yung puso ay nagsapagbibigay ng serbisyo. Yung iba daw parang gusto na lang nilang tumakbo kasi because of money and power. Yan ang malungkot. Nawala ng pagmamahal sa bayan. Bulsa-bulsa na lang. Pagmamahal na lang sa bulsa. Oras sa Pompiang. Aba, alas 10 na. Hala. Bye-bye. This time